Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang ikatlong kabanata. Sa unang buwan na wala ang asawa, malaki agad ang inihulog ng katawan ni Darlene. Labis siyang nangungulila kay Rafael. Naaawa naman si Marcia sa manugang. Alalang-alala sa anak. Pinakisamahan na lamang nito ng gusto si Darlene. Para malibang, hinikayat nito si Darlene na ipagpatuloy ang pag-aaral. Kababata at kaibigan ni Darlene, si Samuel. Ito ang naging hingahan niya ng mga problema. Sa mga balikat ni Samuel, siya madalas umiiyak kapag naalala niya si Rafael. Hindi niya maganda ni Marcela ang pakikipagmabutihan ng manugang sa binatang anak ng katiwala. Pinagsabihan nito si Darlene. Ayoko nakikipagtagpo ka kay Samuel na yun ha, Darlene. Alalahanin mo, may asawa kang tao. Ma, kaibigan ko si Samuel. Alam din niya ni Rafael. Kahit na, hindi magandang tignan. May asawa kang tao. May ugali si Darlene na habang pinupuna, lalong nang iinis. Hindi pinansin ang sinabi ng biyanan. Patuloy siya sa pakikipaglapit kay Samuel. Mga bata pa sila. Magkaibigan na sila ni Samuel. Ayaw niyang binibigyan ng mali siya ng iba ang pagkakaibigan nilang iyon. Ikalawang buwan pa lamang, nawala si Rafael na maganap ang insidenteng yon. Namamasyal sila ni Samuel sa nyugan. Nililibang siya ni Samuel para huwag masyadong mangulila sa paglayo ng asawa. Biglang lumakas ang ulan. Magkahawa kamay nilang tinungo ang kamalig. Nung una, naroon lang sila sa may pintuan. Ngunit malakas ang ulan. Pumasok sa loob. Pumasok ka at isara natin ng bahagya ang pinto, ang sabi ni Samuel. Pumasok siya. Sinara ni Samuel ang pinto, ngunit hinayaang may bahagyang awang para pumasok ang liwanag. Sa pag-atras ni Darlene, nasabit ang paa niya sa lubid. Napahiga siya sa mga dayami. Nagtatawang tinulungan niyang bumangon ni Samuel. Nagtatawang tinanggal ang mga dayami niya sa ulo nang bumukas ang pinto ng kamalig. Bumungad si Marcela kasama sina Denise at Claudette at ang mga kaibigan ng mga ito. Pare-pareho silang nabigla. Walang nakapagsalita agad. Si Marcela ang unang nakabawi. Nanginginig sa galit na sinugod ang manugang. Walang hiya kang babae ka? Bago pa nakahuma si Darlene, nahila na siya sa buhok ng biyanan. Sinasabi ko na nga be, gumagawa ka ng milagrong babae ka. Sampal sa bunot ang inabot niya. Ma, nagkakamali kayo, ang sigaw ni Darlene. Ngunit bingi sa galit ang matandang babae. Umawat si Samuel. Ma'am, nagkakamali po kayo. Wala kaming ginagawang masama ni Darlene. Ang tangkang paliwanag nito, ngunit ayaw nitong pakinggan. Sa tindi ng galit, hinimatay si Marcela. You bitch! Kapag kami nangyari sa mama, mananagot ka sa amin. Ang mariing sabi ni Claudette. Mabilis na dinala si Marcela sa ospital. Ayaw niyang umalis sa malaking bahay. Hihintayin niyang dumating si Rafael. Ngunit, hindi na siya pinahintulutang muling makatungton sa bahay na yun. Nakalagay na sa maleta ang kanyang mga gamit. Sa labas ng gate, iniabot sa kanya ng katulong. Tinangka niyang kausapin ang biyanan ngunit matigas ito. Sinong lulukuhin mo? Ang galit na sabi ni Marcela na muling pinanikipan ng dibdib. Kitang-kita ng mismo ng mga mata namin. Mama, wala naman kayong nakita, hindi ba? Sumilong lang kami ni Samuel sa kamalig.
Dahil umuulan. Humagulhol na sabi niya. Bakit kailangan pa ninyong isara ang kamalig? Bakit puro dayami ang buhok at likod mo, ha? Muli siyang nagpaliwanag, ngunit ayaw siyang paniwalaan. Mama, utang na loob. Papasukin niyo ako. Hihintayin ko si Rafael. Ang pagmamakaawa niya. Tumiga sa mukha ni Marcela. Iuwi mo ng pamangkin mo, Pelisa. Sa totoo lang, talagang makati ang babaeng yan. Tignan mo. Wala pang isang buwang nagkakakilala sila ng anak ko. Sumama na siya sa kung saan. Wala pang 2 buwan nakaalis ang anak ko. Ipinagpalit na niya. Mrs. Vicente, hindi malandi ang pamangkin ko. Ang galit na ring sabi ni Pelisa. Hindi niyo siya kailangang ipagtabuyan. Kukunin ko siya. Darlene, tayo na. Auntie, please. Dito ako. Darlene, huwag matigas ang iyong ulo. Huwag mo masyadong gawing busabos ang sarili mo. Kung mahal ka ni Rafael, ikaw ang kanyang paniniwalaan. Hindi ang pagtagni-tagni ng kanyang ina. Marami kaming saksi, Pelisa. Hindi lang ako. Ang mariing sabi ni Marcela. At hindi tanga ang anak ko. Sa tindi ng galit ni Marcela, ay pinaalis rin nito ang mag-anak ni Samuel. Sa hiya ng mga magulang ni Samuel, nagbalik na ang mga ito sa Bisaya. Noon na-discover ni Darlene na buntis siya. Lalong nagalit si Marcela. Buong hinala na hindi si Rafael ang ama ng dinadala ng manugang. Naging tampulan ng chismis sa buong San Vicente si Darlene. Na-depress siya. Ni ayaw na niyang lumabas. Kung hindi lang niya inaalala ang dinadala sa sinapupunan. Baka nagpakamatay na siya. Nagpa siya si Pelisa na iluwas ng Maynila ang pamangkin. Itinira sa isang malayong kamag-anak. Habang hindi pa nanganganak, mag-aral ka. Pilitin mong makatapos. At nang may pangsuporta ka sa magiging anak mo. Hindi habang buhay nasa tabi mo ko. Auntie, si Rafael. Huwag mo nang asahang magkakabalikan pa kayo ni Rafael. Yun lang ang hinihintay ni Marcela. Ang tuluyang kayo magkasira ng anak niya. Higit kailanman. Kailangan mo magpakatatag. Umpisa pa lang yan. Auntie, naniniwala ba kayo na magagawa kong ibinibintang nila? Muling sumungaw ang luha sa mga mata. Buong pagmamahal na niyakap ni Pelisa kanyang pamangkin. Ikaw pa rin ang paniniwalaan ko, Darlene. Lalong napaiyak si Darlene. Kundi nahinas siya ng buong taga San Vicente. Ang mahalaga, naniniwala sa kanya ang tiyahin. Sinuportahan ni Pelisa ang pamangkin. Ikinuha ng introswelong matitirhan. Yun lang naman ang kaya niya. Nang makapanganak si Darlene, nagpakuha siya sa tiyahin ng batang mag-aalaga sa anak at naghanap ng trabaho. Ipinagpatuloy pa rin niya ang pag-aaral hanggang sa matapos niya ang secretarial course at napasok sa trabaho. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Darlene sa kanyang pagbabalik gunita. Nangawit na siya sa pagkakaupo. Ginising niya si Rolpe. Malapit na tayo sa restaurant. Baka nagugutom ka na. Kilala niya ang appetite ng anak. Kasulukuyang lumalaki si Rolpe, kaya malakas itong kumain. Tipirin na niya ang sarili, wag lang ang anak. Ayaw nang isipin ni Darlene ang hirap na dinadanas nilang mag-ina. Mabuti noong malakas pa ang Auntie Felisa niya, ay naaabutan siya nito sa tuwing dadalaw sa kanila. Ngunit maglilimang taon na retirado si Felisa. Ang tanging inaasahan nito ay ang kaunting pensyon at ang ani sa 2 ektaryang sakahing minana pa mula sa mga magulang.
na ring agawan ni Darlene. Nang kaunting kaginhawa ng tiyahin, mahal na mahal niya ang Auntie Pilisa niya, ito lamang ang natitira niyang kamag-anak. Gusto niyang tumira na lamang sa kanila ang tiyahin, ngunit ayaw nitong tumira sa Maynila. Mas madadali ang buhay ko dito, ang sabi ni Pilisa nang huling dinalaw ang pamangkin at ang apo. Kung kayo na lang ang umuwi sa atin, at muling panghihimok nito. Si Darlene naman, ang nagpakatanggi-tanggi, ayaw na niyang muling bumalik sa San Vicente. Nabalitaan niya, umuwi si Rafael ng San Vicente, ni hindi man lang siya nito sinundan, ni hindi hiningi ang paliwanag niya. Basta na lang ito naniwala sa sinabi ng ina at mga kapatid. Alam ni Rafael na nagkaanak siya, ni hindi man lang sinilip ang bata. Punong-puno ng hinanakit sa dibdib ni Darlene. Kaya ipinasya niyang kailanman ay hindi makikilala ni Rafael ang anak niya. Napatingin siya kay Rolpe. Ngayon at malaki na si Rolpe, kitang-kita ang malaking pagkakahawig nito sa ama na di makita noong baby pa ito. Pagkasilang niya sa baby niya, pinalitratuhan ito at pinadalhan ang biyanan. Umaasang baka magbago ang isip ng mga ito kapag nakita ang larawan ng apo. Ngunit ayon sa Auntie Pilisa niya, pinagtawanan lang siya ng mga Bisente. Ni walang makitang pagkakahawig man lamang sa mga Bisente ang bata. Huwag ka nang umasa, Darlene. Masasaktan ka lang. Bata ka pa naman eh. Bakit hindi ka mag-asawa uli? Isang malakas na iling ang naging tugon niya. Tama na ho ang minsang pagkakamali, Auntie. Palalakihin ko na lang po ang anak ko. Tama ang auntie niya. Bata pa siya, maganda. Maraming naliligaw sa kanya, kahit alam na ng mga tao na may anak siya. Hindi tiyak ni Darlene kung alin ang mas higit na nakaka-attract sa mga manliligaw. Siya o ang isiping hindi na siya pwedeng pakasalan dahil kasal na siya. Kaya live-in na lamang ang proposal ng mga ito. May mga panahon kapag namomroblema siya, lalo na pagdating sa pinansyal, natutokso na rin siya na pumatol. Ngunit sa isiping hanggang sa pakikisama lang siya na walang kasal, agad siyang nagdadalawang isip. Wala pang nakakapukaw sa damdamin niya, tulad ng pagkakapukaw ng damdamin kay Rafael. Malungkot na napabuntong hininga ang dalaga. Huminto ang bus sa tapat ng restaurant, nagbabaan na ang mga pasahero. Nagpahuli si Darlene. Mami, tayo na. Nauuhaw ako. Napatingin sa kanila ang katabing pasahero. Anak mo? Ang di nakatiis na tanong ng babae. Oho, nakangiting sagot niya. Akala ko kapatid mo. Para lang kayong magkapatid. Natawa siya. Nahuli niyang lihim na napasimangot si Rolpe. Ayaw na ayaw ni Rolpe na sinasabihang para lang silang magkapatid ng ina. Di ang bata-bata pa raw ng mami nito nang isilang niya ito. Sinuklay ni Darlene ang buhok. Sinipat ang mukha sa salamin bago tumayo at bumaba. Nang biglang matigilan ito, mula sa pinto ng bus, napatingin sa lalaking umibi sa kotse. Namutla siya. Naisin man niya, parang hindi niya maigalaw ang mga paa. Mami! Tinagtag ni Rolpe ang kamay ng ina. Nanlalamig yun. Napatingin ito sa kanya. Sinundan ng tingin ang tinitignan niya. Agad na nahulaan ni Rolpe kung sino ang lalaking yun. Siya ba ang daddy ko? Ang mahinang tanong ng bata. Nais niyang magkaila. Ngunit kapag nagkaila siya, baka paratangan na naman siya na sinungaling. Napatango na lamang siya. Bago pa siya nakakilos, ay tumakbo na si Rolpe palapit sa kinakaparadahan ng kotse. Napasunod si Darlene. Inalalayan ni Rafael ang babaeng kasama na tumawid sa kanila at sa kabilang linya.
Nang lapitan ito ng bata at kinalabit. "Excuse me," ang magalang na sabi ni Rolpe. "Kayo ho ba si Rafael Vicente?" "Yes," ang kunot noong tanong ni Rafael na napatitig sa bata. "Daddy? Kayong daddy ko. Kung ganun," ang tuwang sabi ng bata. "Daddy, ako po si Rolpe Vicente." Tigagal si Rafael, maging ang babaeng kasama. Rolpe, ang malakas na tawag ni Darlene sa anak. Napalingon si Rafael, dumilim ang mukha nang makita siya. "I'm sorry." "Rolpe, halika na." "Mami, hindi ba siyang daddy ko?" Sari-saring emosyon ang makikita sa mukha ng tatlo. Namutla si Rafael sa pagkabigla. Shock din ang babaeng kasama nito. Pulang-pula naman si Darlene sa hiya. Hinila niya sa kamay ang anak, ngunit tumutol ito. "Dad?" ang nalilitong sabi ng bata na nakatingin sa ama. Nakabawi si Rafael sa pagkabigla. Ngumiti ito. "I'm sorry," ang muling hinging paumanhin ni Darlene. Hindi siya makatingin kay Rafael. Matalim ang tinging ipinukol sa kanya ng lalaki. "Rolpe, halika na." Hinila na nito sa kamay ang bata. Nagpapasaklolong napatingin si Rolpe sa ama. Nahabag si Rafael sa bata. "Sige na, Rolpe. Magkita na lang tayo sa San Vicente." "Narinig mo yun, Mami?" ang tuwang sabi ng bata. Ibig mapabulalas ng iyak ni Darlene sa habag sa anak. Lihim siyang nagpapasalamat at hindi tahasang itinakwil ni Rafael si Rolpe. Hindi matapos-tapos ang tuwa ni Rolpe. "Sabi ko na nga, Mami, kapag nakita ako ni Daddy, matutuwa siya. Ikaw kasi, bakit hindi mo pa ako ipinakilala sa kanya noon pa?" "Tumigil ka, Rolpe. Kumain na tayo. At maya-maya lang ay aalis na ang bus." Ang nanggagalaiti na sabi niya sa anak. Kapag gano'n na ang tono ng ina, tahimik na ang bata. At dito na po natatapos ang ikatlong bahagi ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po ako sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.